He is undefeated with 18 victories. The former 2000 U.S. Olympian and the reigning and defending WBC light flyweight champion of the world, Brian Spiloria. Showing signs of life here going to round number 1. Meloria versus Aguirre, magandang round yun. Sa tingin mo, ano pa nangyari doon? Manny? Magandang laban yun at medyo Atake ni Brian, ha? ensayadong Si Brian. Eto na! And still, Ayan po! the WBC nanalo po si Viloria of the world. by unanimous decision. Ang klase na. Analyst na rito si Manny Pacquiao. Hindi lang magaling na boxing. Ilang ulit na siyang nakapaghatid ng karangalan sa ating bayan. Kamakailan lamang, ipinaglaban niya ang kanyang titulo sa Mexicanong boksingero na si Jose Antonio Aguirre. At muli, siya pa rin ang tinanghal na panalo. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tagumpay ng champion sa WBC Light Flyweight Division? Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ng Pinoy Punch na si Brian Viloria. Awan pa'y inam. Oscar, awan da pa'y. Wala pa. Bakit ba hindi kayo mapakali, ha? Sabik na ako makita ang apo ko. Ito naman. Malapit na siguro yung mga yun. Ito naman kasi si Kuya Ben mo, bakit hindi pa tayo sinama sa Manila para sunduin si Rose sa airport? Inang, ang layo-layo kaya ng Maynila dito. Ikaw pa, sobrang mahiluhin ka sa biyahe, gusto mong sumama. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Bakit hindi makapag-antay? Mukhang nandiyan na sila. Ano na sila, Oscar? Nakiyad na. Hi, baby! Okay lang. Mukhang gwapo-gwapo na. Sumama na sa akin kagad. Alis ko si Lolo. Yeah. Lolo? Yes, Lolo. Guwapo, guwapo. Oh, kita mo? Oh, 6 na buwang sanggol pa lamang si Brian nang una siyang makarating sa Pilipinas sa bayan ng kanyang lolo sa Narvacan, Ilocos Sur. Ngunit hindi akalain ng ama ni Brian na si Ben na ang kanilang pagbabalik bayan ay muling magbubukas ng mga sugat na buong akala niya'y naghilom na sa pagdaan ng panahon. Nako, wala. Talagang tulog na tulog si Brian. Hindi ko magising. hayaan mo na siya matulog. Sige, kumain ka na. Ben, ano nga pala yung sinasabi mo? Nakahanap po ng trabaho si Rose sa isang meet shop doon sa Hawaii. Kaya 2 linggo lang po siya dito. Sayang din ho kasi yung kita doon eh. Kung talaga magsisipag ka sa Amerika, naku, imposibleng hindi ka aasenso. Talaga, Ate Rose. Pagkatapos ko, ako naman isama mo sa Amerika, ha? Oo naman. Ako, Hasmi, madali ka makakahanap ng trabaho doon. Tsaka hindi man yung mga nurse doon ngayon, malaki pa ang kita. Talaga? Naku, baka doon ko na rin makita ang mapapangasawa ko. Mag-aasawa ka na? Kuya, joke lang. Gusto ko lang makapunta talaga ng Amerika. Loko-loko. Akala mo ba ganun lang kadali mamuhay ron? Rose, pag balik mo ba sa Hawaii, sasama mo apo ko? Hindi po muna. Dito ho muna siya, sila ni Ben, para ho makapag-concentrate ako sa trabaho ko doon. Pagkatapos? Ganun ho muna ngayon, Amang.
Tinanong ko yan kasi gusto ko malaman kung anong plano ninyo mag-asawa sa pamilya nyo. Ama, gusto ko sana ituloy yung plano ko magpatayo ng bar. Pa, dito sa atin, alas 8 pa lang ng gabi, tulog ng mga tao. Ay, sino pupunta sa bar mo? Hindi ho dito. Sa bayan. Ito na bigat, mapanakidya Ili. Ang maghahanap po ako ng pwesto. Isipin nyo, anak nyo. Kung ako masusunod, ayoko siyang lumaki sa Amerika. Marami naman pwedeng pagkakitaan dito sa atin, ha? Ang hirap lang sa ating mga kababayan, kulang ang pag-iisip. Kapag nahihirapan, pag-a-abroad kaagad ang ginagawa nila. Hindi yun yung siguro masisisi. Narigat-ibigit to eh. Ang daming walang trabaho. Sa ibang bansa talaga ang magandang buhay. Hindi ako naniniwala dyan. Tingnan mo kami ng inang mo. Ni minsan, hindi pumasok sa isipan namin ang mag-ibang bansa. Pero, tingnan mo, kahit papano nakakaraos naman tayo. Para sa akin, yung pag-abroad ay gawain ng mga taong hindi nakukontento sa kung ano meron sila. Anya ka metin, Oscar. Nakakaya kay Rose. Haya ka naman. Ben, kung nakinig ka lang sa akin, kung tinapos nyo lang sana ang inyong pag-aaral at hindi kagad kayo nag-asawa, malamang mas may maganda kayong mararating. Malamang hindi nyo na kinakailangan mag-ibang bansa o pumunta sa Amerika. Oscar, iba na ngayon ang panahon. At hindi ka dapat maghusga ng basta-basta. May kanya-kanyang dahilan ng mga tao at may kanya-kanya rin silang paraan para umasenso. Basta. Gusto ko. Dito lalaki ang apo ko, hindi sa Amerika. Bagamat may tensyon sa pagitan ng lolo at ama ni Brian, unti-unti rin itong naglaho mula nang mabaling ang atensyon ng buong pamilya sa batang si Brian. Bata pa lang, nang mamulat na siya sa pagkahilig ng kanyang ama at lolo sa boxing. Kaya mo yan! I-uppercut mo! Kaya yan! Arunan mo yan! Isa mo ka! Lolo, Bakit apo? bakit po sila nagsusuntukan? Magkaaway ba po sila? Hindi apo. Ganyan talaga ang boxing. Pero panoorin mo. Tingnan mo. Yan ang gayahin mo. Nandito yung nasa kaliwa. Kita mo? Hirap ang kalaban. Dapat apo, ganyang kakalakas sa muntok. Ha? Sige na, baka mamaya makita ka pa ng tatay ko eh. Maghalit pa sa akin yung bilis. O paano? Bukas atid kita ulit Bahala na, Iwan. Sige. Asmin, di ba sinabi ko sa'yo, ayoko nang makikipagkita ka sa lalaking yun. Walang kwenta yung lalaking yun. Manloloko. Tay, hindi naman eh. Mabait naman si Waldo eh. Mabait. Anong mabait? Ay, tama na nga yan, Oscar. Ano ka ba? Anong tama na? Anong gusto mo? Mapaniwara itong anak mo. Asmin, itong tandaan mo. Sa oras na mahuli kitang nakikipagkita sa lalaking mo, 1 linggo kang hindi makakalabas ng bahay. Tay naman eh. Hindi na ako bata. Alam ko na yung ginagawa ko. Aba, sumasagot ka pa, ha? Kasi wala naman akong ginagawa hindi maganda eh. Mahimik ka! Tama na kasi, Oscar. Ano ka ba? Tita Asmin, inumin niyo po to, oh. Kasi po hindi po kayo nakakain, eh. Salamat.
Halika nga dito, pahag nga. Tita Asmin, galit na po kayo kay Lolo? Ha? Ako? Galit kay Lolo? Hindi. Iintindihan ko siya. Ganun lang talaga ang mga lolo. Sabi daw po kasi ni Lola, Stricto. ano nga ba po ang ibig sabihin nun? Stricto? Stricto, ibig sabihin nun, mahigpit. Tsaka, disiplinado. Ganun talaga ang lolo mo. Bakit po ganun siya? Eh, kasi, tatay ko siya. Ganun talaga ang mga tatay. Alam nila kung ano yung makakabuti, kung ano yung makakasama sa'yo. Huwag na po kasi kayo magpapahatid dun sa lalaki. Masama po yun eh. Ikaw talaga. Halika nga, pahag na. Kahaba po. Daming bunga ng mangga doon malapit sa ilog, no? Oo nga, eh. Gusto ko nga manguha eh. Sarap-sarap, no? Parang masarap. Tsaka ang sarap ng tubig doon. Oo. Pesko. Oo. Balik tayo doon bukas. Alam ko muna sa daddy mo. Hoy! Ano yung nakuha nyo? Tilapia, bakit? Amin to. Sa amin yan. Kami ang nakakuha niyan. Kaya, sa amin yan. Tumabi ka nga dyan, Lampa. Lampa talaga? Lampa. Lampa. Alam mo ba bang kinikana? Kinik yan! Bitawan mo nga dito na dito. Kinik yan! Hoy! Ano yan? Ay! Brother, tumayo ka dyan. Bakit ba kayo nagpapatalo sa mga yun, ha? Eh kasi po, dalawa lang po kami. Tatlo po sila. Tapos po, maliit pa po ako. Hindi yung dahilan para magpatalo kayo. Kahit na maliit, pwedeng makapuwing. Tandaan mo yan. Sa pagpupursige ng kanyang ama at lolo, lalong lumalim ang interes ni Brian sa boxing. Bilisan mo kasi mataba ka eh. Bilis. Hoy, Lampa! Bilis na nga kayo dito! Hindi na namin kayo inaano eh. Yung duwag! Duwag! Hindi kami duwag. Hindi kami takot sa inyo. Kayo ang duwag eh. Duwag pala ha? Bilis! Suntok! Yan! Siyang iyabag nyo eh! Ay, bilisan na! Bilisan! Bilis nyo! Yayabag nyo! Suntok ka! The winner is Brian Viloria! Kanin mo kanina, hinangaan kita. Brian, teka, bakit ngayon lang kayo? Saan kayo galing? Ano nangyari? Anong ginawa niyo ng pamangkin mo? Eh, huwag ka pong mag-alala, Kuya Ben. Binoxing niya lang po yung mga nang-aasar sa amin dyan na bata. Round 1 pa lang, talo po silang lahat. 3 po sila, ah. Daddy, ang galing ko pong sumuntok. Sana po, nandun po kayo para nakita niyo po ako. Lolo, natalo ko po lahat ng kalaban ko. Kahit maliit nga lang po ako, kaya ko po silang lahat.
at natalo ko po sila. Lolo? Lolo? Lolo, bakit po? Brian, na-approve na yung visa natin. Babalik na tayo sa Hawaii. Sa makalawa na alis natin. Iniintay na tayo ng mami mo. Po? Paano po sila, Lolo? Bakit po kayo malungkot? Di ba po kayo sasama? Hindi mo isasama ang apo ko. Amang, huwag na natin pagtalunan to. Ben! Minsan mo na akong sinuwan. Hindi mo isasama ang apo ko. Hindi ako papayag na ipagsapalaran mo ang kanyang kinabukasan. Wala kayong karapatan para sabihin sa akin kung anong gagawin ko sa pamilya ko. Isasama ko si Brian sa Hawaii. Sa ayaw at sa gusto nyo. Lolo? Opo. Bakit? Galit ka ba po sa amin? Apo, bakit naman ako magagalit sa inyo? Kasi po, aalis na po kami. Hindi ko na po kayo makikita. Hindi galit sa'yo si Lolo. Nalulungkot lang. Huwag na po kayong malungkot. Promise po, babalik po ako. At pagbalik ko, world champion na po ako sa boxing. Katulad po ni Muhammad Ali. Pero po, pangako niyo rin po sa akin, hihintayin niyo po ako ha. At saka kailangan niyo pong makita yung belt na iuuwi ko. Pangako po. Surat ka, ah. Anak ko. Pagkabain ka, ah. Brian. Ah. Dapat pagbalik mo, takil ka na. When, Uncle? Amang, come in. Malaking pagbabago sa buhay ni Brian ang pagpunta niya sa Hawaii. Hirap siyang makibagay sa bagong kapaligiran, lalo pat hindi siya marunong mag-Ingles at wala rin siyang kakilala o kaibigan. Hindi rin kasundo ni Brian ang nakababatang kapatid na si Gaylor. Brian, eat your dinner. Don't starve yourself. Don't talk to him in English. He doesn't understand you. Brian, ingat. Kumain ka na. Maybe he lost his tongue. Have you lost your tongue, Brian? Akin yan! Akin yan! Is mine! Akin yan eh! This is mine! Stop it! This is mine! Brian, ganun! Kapitan! Ano ba kayo dalawa?
Brian! Where are you going? Brian? Gaylord? Brian! Gaylord! Hey, guys! Hey, come here. Show you something. Liga dito, anak. O, Dad. Mula ngayon, mga anak, kapag may galit kayo o sama ng loob, dito kayo pupunta. Sa garahe. Apo. At dito niyo bubuhusan sama niyo ng loob. Sa punching bag. You understand me? Gaylord? Brian? Okay. Brian? Higit na nagkaroon ng interes si Brian sa pagbuboxing nang maglaon. Isinali siya ng ama sa mga amateur at inter-school boxing matches kung saan nagpakita ng potensyal si Brian. Ito din ang naging paraan upang malayo si Brian sa impluensya ng barkada. Pero sa kanilang paglaki, lalong lumalim ang hidwaan ng magkapatid. Lalong naging matingkad ang pagkakaiba ni Brian sa kanyang kapatid. Kung palaaral at masunuring anak si Brian, sutil at may pagkarebelde naman si Gaylord. Hey, that's my shirt. I said that's my shirt. Hubarin mo nga yan. No. Are you crazy? T-shirt ko to. Tignan mo nga. Binili sa akin to ni Mami. Kaya hubarin mo nga. Tawag mo nga ako! Hoy! Tama na! Ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Brian, Gaylord, stop it! Tawan mo ako! O, ito na! Ito na, tama na! Patayo na kayong dalawa ito! Tingin na kayo! Tama na! Ito, magpatayo na kayo para kayo tingin magkapatid ah! Punong-puno na kami sa inyo ng daddy nyo! Gaylord. Sa kabila ng pakiusap ng kanilang mga magulang, nangatiling malayo ang loob ng magkapatid sa isa't isa. Samantala, matagumpay namang napagsabay ni Brian ang kanyang pag-aaral at pagboboxing. Nakilala niya rin si Mabel, ang unang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Hey. Hi, Brian. Well, I just thought na baka kailangan mo ng assistance para sa feature para doon sa school project mo. Ha? Ayun. Alam mo, actually, Brian, natapos ko na yun eh. Isasubmit ko na siya later. Ah, ganun ba?
But, thanks anyway. Alam mo, nakatulong talaga yung mga inputs mo. In fact, I even quoted some of your lines. Ah, talaga? Mhm. Pabasa naman. Sige, kung gusto mo, email ko na lang sa'yo later. Ikaw, kamusta yung article na ini-edit mo? Okay naman. Kulang pa ng articles, but it's shaping up. By the way, you wanna watch a movie? Ha? Kasi may bagong movie si Al Pacino tsaka si Robert De Niro. But it's a guy movie, right? Well, yeah, action. But if you want, we can watch a different movie. A girl movie, I guess. No, you know, it's okay. Actually, I also like Al Pacino. Ah, talaga? Mom! Dinner with your Auntie Cara, coming home late. Don't move. Bakit mo hawak yan? Saan mo nakuha yan? Hey, Daddy. Bitawan mo nga yan, ano ka ba? Bakit? Natakot ka? Nasisiraan ka na ba? Bitawan mo yan! Bakit? Isusumbong mo na naman ako kina Daddy? Sip-sip ka talaga. Takot ka rin pala eh. Habang patuloy na umaani ng karangalan si Brian sa kanyang pag-aaral at pagbuboksing, tila lalo namang naliligaw ng landas si Gaylord. Ano? Bibigay ka na? Naging leader si Gaylord sa isang neighborhood gang na nangingikil sa mga walang kalabang-labang biktima kapalit ng pagbibigay ng proteksyon. Are you okay? You look tired. Ano, kaya mo pa ba? Makakapunta pa ba tayo sa party ni Kevin mamaya? I don't think so. At darating yung mga aunties ko from LA. I'd love for you to meet them. Sige, no problem. Brian, you know Patrick, right? Patrick, yung kasama mo sa science club. Yes. When he was on his way to school kanina, may nakasalubong siyang isang gang. And they tried to extort money from him. But when he refused to give in, they beat him up. What? Brian, somebody saw your brother beating up Patrick. Are you even aware that he's a gang leader? No. Are you sure about that? I'm positive. I think you should talk to him. What? What did I do now? Ano namang ginawa ko? Kilala ni Maribel yung binugbog mo student. At alam din ni Daddy ngayon na gang leader ka. Ano ba gusto mo sa sarili mo, ha? Dad! Ano ba? Dad! Wala ka lang inisip mo sa sarili mo, ha? Ginagawa na namin lahat para mabuti ka! Pero ang ginagawa mo, ha? Nagpapamaya ka! Nagpapamaya ka! Tapos ito! Tapos ito! Ano gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Magiging
Bakit nagpusan ka? Nagpusan! Kailangan! Kung kailangan ka gawin sa buhay mo, uwi ka ng Pilipinas! Uwi! I hate you! You don't talk to your father like that! Hindi kita pinilaki para bastusin ako! At lalong hindi kita pinilaki para makabuso ng ibang tao! I hate this place! Subukan mo umalis dito. Dad, bitawan mo nga niyan! Subukan mo umalis dito. Pinabalaan kita. Oras umalis ka dito. Lalasahin ko yung lalamunan mo. Pagod na ako parating daw ako compare kay Brian. Pagod na ako makipag-compete sa kanya. Did we make you feel that way? Ha? Dahil ba sa amin, kaya mo nararamdaman yan? I'm so sorry. Anak, I'm so sorry. Wala kaming intensyon. I'm so sorry. Bakit ka pa nagkakaganyan, anak? Bakit ka nagkakaganyan? Ano mo gusto mong gawin sa buhay mo, anak? Hindi ko alam. Gaylord, maniwala ka sa akin. Kailangan mo yung tulong namin. Kailangan mo kami. Bakit ba ganun? Bakit kailangan ikaw ang mabuti at ako ang masama? Bakit hindi ko kayang maging katulad mo? Kasi wala naman nagsasabi sa'yo na maging masama ka. At wala din naman nagsasabi sa'yo na gayahin mo ko. Ikaw lang naman na naglalagay niya sa isip mo eh. Gaylord, hindi ako nakikipag-compete sa'yo. Ako pa nga lumalapit sa'yo, di ba? Ikaw lang ang lumalayo. Lagi kami nandito para tulungan ka. Ikaw lang ang ayaw magpatulong. Ganitong buhay ba ang gusto mo, ha? Hindi naglaon ang kasundo rin na magkapatid. Samantala, lalo namang namayagpag si Brian sa mundo ng boxing. Noong high school, 2 back-to-back national titles ang napanalunan ni Brian. Dahilan upang lalo siyang makilala sa Hawaii at sa ibang parte ng Amerika. Naging celebrity si Brian at kinakitaan siya ng Olympic potential. Straight A student din siya, miyembro ng drama club, school band at motivational speaker sa kanyang eskwelahan.
Ngunit hindi siya laging panalo. Sa pagkatalo ni Brian sa lamang iyon, nagpasya siyang tumigil muna sa pagboboxing. Ibinaling niya ang interes sa ibang sports. Ngunit sa bandang huli, matindi pa rin ang tawag ng boxing ring kay Brian. Muli niya itong binalikan at sa pagkakataong ito, tila nadadagdagan pa ang kanyang lakas. Taong 1995, napanalunan ni Brian ang gold medal sa Junior Olympics. Dahil dito, inalok siya ng full scholarship sa U.S. Olympic Education Center for Olympians. Hindi pinalampas ni Brian ang oportunidad na ito. Nagpunta siya sa Michigan upang mag-aral ng broadcast journalism sa Northwestern Michigan State University. Ngunit ang naapektuhan naman ng desisyong ito ay ang kanyang relasyon kay Mabel. Hello? Hey! Alam mo, sana nandito ka sa Michigan. Ang ganda ng campus dito, oh. Tapos, yung mga professors ko, ang cool din. Kasi alam mo kung bakit? Nung isang gabi, kasama namin lumabas yung buong class namin. And kasama pa yung professors namin. Pero syempre, pag sa class na ulit, professional na sila ulit. Ang cool nga eh. You know what? Taking that scholarship was really one of the best decisions I made in my life. Really? Maribel, are you alright? Yeah, okay lang. Medyo pagod lang ako. Ano, may ikukwento ka pa ba? Wala na. Ikaw? Wala. Pareho pa rin. Same old, boring, dragging routine. Come on, Maribel. Why don't you just say it? Say what? Na ayaw mo na makinig sa mga kwento ko. Na nabobore ka na sa akin. Sa relationship natin. Wala ako sinasabing ganyan. Wala nga, pero kabisado ko yung tone ng voice mo. At nararamdaman ko. Wow, ang galing mo naman. Ang layo-layo ng Hawaii sa Michigan. Pero alam mo nararamdaman ko? You see? That sarcastic tone. Hindi ka na maganyan dati eh. Well then tell me. What am I supposed to do? What am I supposed to do, ha? You say that taking that scholarship is the best decision you've ever made. But what about me? What about us? Our relationship? Maribel, i-discuss na naman ba natin to? Alam mo, ayoko na tong i-discuss. In fact, I don't need to discuss anything with you right now. Bye. Napilitang maghiwalay ng landas sina Brian at Mabel, bunga na rin ng kani-kanilang ambisyon. Itinuuna lamang ni Brian ang kanyang lakas sa pagtitraining para sa 2000 Olympics na gaganapin noon sa Sydney, Australia. Ayan, bodega! Bodega, sabihin mo! Ayan! Bodega, bodega! Ayan, bodega!
Labis na dinamdam ni Brian ang pagkatalo niya sa 2000 Olympics. Mahigit isang buwan siyang naging depressed sa nangyari. Noong mga panahong din iyon nang makatanggap sila ng masamang balita mula sa Ilocos. Hello? Oh, Rodel, apa tipawag ka? Nya? Paano nangyari yun? O sige, ako nang bahala sa kanila. Tawag na lang ako. Anong balita ni Rodel? Kailan niya daw tayo bibisitahin? Brian, ang husband mo, wala na siya. Anong nangyari? Hindi na siya. Hindi niya sinabi kay tatay na may problema na pala yung puso niya. Biglang inatake. Jasmine? Ganun na mo kay Lolo? Ako, birthday kay Lolo? Hindi. Iintindihan siya. Ganyan lang naman, Lolo. Sabi daw mo si Lola. Si Tita Asmin. Wala na si Tita Asmin. Kami lang uuwi ng mami mo. Sasama ako, Dad. Hindi pwede. Kailangan ko mag-ensayo para sa susunod na laban mo, anak. Pero nangako ako na pagkatapos ng Olympics, uuwi ako ng Pilipinas. Ang pagkamatay ng kanyang tita Jasmine ang naging inspirasyon ni Brian upang mas pagbutihin pa ang kanyang mga sumusunod na laban. Kabilang narito ang hindi niya malilimutang tune-up fight sa Staples Center sa Los Angeles, kung saan nakatunggali niya ang Meksikanong boxer na si Ruben Contreras. Brad, nice fight. Thanks, Dad. Good time. Bro! Brian, Oh, bakit? something happened to Rodel. Ha? Ano? Nag-seizure siya at nag-collapse. Sinugod na siya sa hospital. Matinding trauma ang natamo ng Meksikanong kalaban ni Brian, kaya na-comatose ito. Ng mga panahong iyon, naisip ni Brian na tumigil na sa pagbuboxing dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Hindi ka pupunta ng gym, Brian? Hindi na, Dad. Sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo sa nangyari? Dad, muntik ako na mapatay yung tao. Parte ng laban yun. Obvious at fight yun. Dad, nakomato siya dahil sa akin. At dahil sa akin, hindi na rin makakapag-boxing yung tao. Hindi mo kasalanan yun, Brian. Hindi mo kasalanan yun. Namulat din mula sa pagkakakomatose si Ruben Contreras, ngunit hindi na nga ito muling nakapag-boxing. At noong 2005, sa laban ni Brian sa Meksikanong si Eric Ortiz,
isa sa mga nanood ay si Ruben Contreras. Ang labang ito ay makasaysayan din para kay Brian dahil dito niya na-knock out ang kalaban sa unang round pa lamang. Isa sa mga nagdiwang para sa tagumpay ni Brian, si Ruben Contreras. To Brian, cheers everybody. Cheers! Cheers. My Brian! Cheers. Ooh, Alam get niyo some ba, more food. si Brian, bata pala nakita na namin ng lolo niya na malakas sumuto. Kaya yun, tinainig ng lolo niya. Actually, Did yung you get lolo to niya watch? muna nag-train sa kanya. Yes. Oh. Hold on. Dad, Yes? it's for you. Oh, thank you. Hello? Yeah, this is Ben Viloria. Who? What? Are you joking? Puro train. Sino ba yan? Ewan ko, Frank Waller siguro. Anyways, okay ba kayo? Yeah, we're fine. Yeah, the food's great. Are you sure? Are you sure? Kaya na muna mahal sa kanya. Oops. Hello? Oh, it's you again. Can you stop bugging us? No, sir. Don't hang up on me, sir. This is Helen again, and I do work in the White House. Oh. I'm sorry. How stupid of me. What can I do for you again? We would love to. Yes, it would be an honor. Yeah, thank. I'll tell Brian and his mom. We will. Oh, thank you very much. Okay, bye. Attention everybody. Please. Brian, staff of the White House just called. No way. Guys, believe me. Brian and the entire family, they're inviting us to attend a state dinner with the President of the Philippines and President Bush himself. We are going to the White House! Umuwi si Brian sa Pilipinas para ipakita sa lolo ang tagumpay na nakamit niya. Ngunit tila huli na ang lahat dahil mahina na ito at may taning na ang buhay. Lolo? Lolo, eto na po yung pangako ko sa inyo. Kahit maliit, nakakapuwing din. Ama, tinupad ko na rin ang pangako ko sa inyo. Maayos na ang buhay namin sa Hawaii. Wala na kayong dapat intindihin. Bakit hindi kayo mapapatalo sa mga yan, ha? Kasi po, dalawa lang po kami. Tatlong po sila. Tapos po, malita po ako. Hindi yung dahilan para magpatalo kayo. Kahit man maliit, pwede makabuwi. Tandaan mo yan.
Jose Viloria. Nito lamang February 18, 2006, tinalo ni Brian ang Meksikano si Jose Antonio Aguirre matapos ang 12 rounds. Kaya siya muli ang tinanghal na world champion sa WBC flyweight division. Brian, congratulations from, let me be the one to say thank you to you on behalf of all your countrymen, no, for the pride that you brought the country. You are from Ilocos Sur. My father and my mother was from Ilocos Sur. Yes, right. Do you have memories of your childhood in Navacan? I remember going to different houses during Christmas to sing Christmas carols. We used to play basketball on this made hoop, little man-made hoop, and used to play it all around the town. Very good memory, huh? And do you remember your friends when you were growing up? Well, my best friend was my Uncle Rodel, who was closer to my age. We played together a lot. And I remember there was the town bully. The kid bully. The big bully around our street where he used to pick on me a lot. And, did you recognize any of the friends you had before? I didn't really recognize them until they came up to me and told me, I'm so-and-so. so-and-so. And I'm like, I get very happy when I see my friends again and my family that, I grew up as a child. Of course, you were not born a champion. You had to work for that, huh? It takes a lot to make that skill and turn into something successful. And what did it take for you? A lot of hard work, a lot of discipline. What is hard work? Tell me. Wake up 5 o'clock in the morning. In the morning? Try to eat the right food. Not too much oily foods, not too much sweets. Right foods I gotta stay away from. I gotta eat a lot of carbohydrates and protein. And there's a lot of things just aside from just fighting. You sleeping at the right time, waking up, being constant in the training. At times there's moments where I don't want to go training. And that's when your family comes in and said, you need to do this. You have to do this, yeah. And can you speak Tagalog? I speak a lot more of Ilocano. Is that to mean that you speak Ilocano at home in the States? In the household, they speak Ilocano. For me, it was important for me to still keep entwined with my culture and my family. That's why coming back here every so often kind of held that together. And, so this is important to you? It's very important to me. When we go back to the States, you don't lose that. You know where you're from, and you can be proud of that. So. Is this the reason why you changed your name? You used to be known as the Hawaiian Punch, and all of a sudden you were the Pinoy Punch. It's basically what the fans give to me. How far do you want to go? 20 years from now, we all know that boxing is not a lifetime profession. I let God handle that. God. Are you a religious person? Family's religious. My brother even tried to attend La Salette out here. Really? He tried to become a priest. I was really big into my ministry back in Hawaii. I was one of the leaders for Agape Youth Ministry as a Catholic. I'm a Catholic, so it's just a part of me that I want to preserve. So I gave myself options. I want to have, to use my degree, go do other things. I went to school for broadcast journalism. Oh, did you? Yes. On top of everything, I didn't want to become one-dimensional. Aside from boxing, what do you do? Everything. I played instruments. I love playing music. What I play guitar, instruments piano, saxophone, all the woodwinds I know. I play the drums, the bass. I love music in general. I love diving and searching for things that I don't know how to do and try to perfect that and try to become good at it. What do you think should be the most inspiring point in your life that you would like to share to our televiewers? Pick one. When at 8 years old, I wanted to become an Olympian. And just a kid in the Philippines that grew up here from Hawaii, small town. And to have big dreams like that, even the teachers laughed at me. And then reaching it and proving everybody that you can actually become, it just showed everybody that it was possible. I went back to the same teacher that used to laugh at me, and she cried. She cried. What did you say to her? She said, and I didn't say anything. What she told me was, you made me change my views on how things are. If you believe in yourself, and because she said, to tell the truth, I didn't think you could do it. And for you to do so just made me want to tell kids that
go for your dreams. Well, thank you very, very much. Again, congratulations from your countrymen. Thank you very much for giving us the opportunity to show the people who you really are behind that punch. In return, I really wanted to donate a proceed to The victims of victims in of Southern Leyte. yeah, you know, to say thank you to you and the GMA 7. GMA Network Management heard about this, that you wanted to give a 100,000 donation, and so they're matching that with another 100,000, and so you're giving 200,000. And I'd like you to know that it warms my heart to know that you have not forgotten your roots, that you continue to consider yourself a Filipino, and that you do practice the values that we have. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Bagamat hindi kahirapan ang naging hadlang sa pagkamit ni Brian ng tagumpay, mga pagsubok naman sa kanilang pamilya ang ilang ulit na nagbanta sa kanyang determinasyon na magwagi sa bawat laban. Ngunit ang puso raw ng isang tunay na atleta, hindi madaling natatalo. At yan ang ipinamalas ni Brian sa bawat suntok niya sa inaasam na tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalayag,